Good morning po sa inyong lahat. So, kumusta po kayo dyan? At sa atin pong patuloy na pakikinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ngayon ay nasa chapter 1, unang chapter po ng pangalawang Timoteo. So, simulan po natin at bago ang lahat, let's pray po muna. Kung handa na po ang lahat, ay idulog po muna natin ang ating mga sarili sa Panginoon. At tayo po ay humingi ng guidance sa atin pong pakikinig ng kanyang banal na salita. Amen. Let's pray. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat po aming Diyos na dakila. Amang nasa langit, maraming salamat po sa iyong pag-iingat sa amin. Patuloy niyo pong iniingatan ang bawat isa sa bawat oras, sa bawat sandali. Salamat po, Ama, sa pagkakalob niyo po ng pagkain namin sa araw-araw, sa paglayo sa amin sa anumang mga sakit karamdaman at sa anumang kapahamakan. Maraming salamat po, Diyos. At muli, patuloy kami sa iyo, Ama, na nagpapakumbaba sa iyong harapan at nagpapalinis ng aming pagkatao, O Diyos, upang sa ganon kami po ay maging karapat-dapat na tumanggap ng iyong banal na salita, Ama. Kaya, O God, salamat po at sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu na siyang nagpapaunawa sa amin ng mga salitang ito at nagtuturo sa amin ng tamang pamumuhay. Maraming salamat po sa lahat ng ito. Pinupuri ka namin, Ama, pinasasalamatan at ang lahat ng ito ay sa ngalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So, Timoteo chapter 1, ito po ay sa 2 Timothy. Basahin po muna natin ang panimula at kung ang lahat po sa inyo ay mayroong mga Bible, buksan niyo po ito sa 2 Timothy chapter 1 para sabay-sabay natin itong mapakinggan. At yung mga walang Bible dyan, makishare po muna sa inyong mga katabi, para talagang lahat tayo ay nakikita natin ang mga sinasabing ito ng Panginoon. At kung wala man po, makinig na lamang po at iwasan po natin ang pagkakaroon ng ingay upang maintindihan po natin lahat ang mensaheng ito sa atin ng Panginoong Diyos. So, ang sabi po dito sa panimula, basahin ko po ang panimula upang lubos nating maintindihan ano ang pakahulugan ng ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo. Sabi po dito, ang ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo ay payo sa isang nakababatang kamanggawa. Katatagan ang pangunahing paksa nito. Pinayuhan ni Pablo si Timoteo at pinalakas ang loob nito upang magpatuloy sa matapat na pagsaksi para kay Kristo Jesus at matatag na panghawakan ang turo ng banal na kasulatan. Ipinapayo rin niyang gampanan ni Timoteo ang kanyang tungkulin bilang guro at tagapagpahayag ng magandang balita at gawin ang lahat ng ito sa kabila ng mga kahirapan at mga pagsalungat sa kanya ng mga tao. May babala rin siya kay Timoteo tungkol sa mga walang kabuluhang pakikipagtalo na walang ibubungang mabuti, sa halip ay nagpapahamak. Sa lahat ng mga ito, si Timoteo ay pinaalalahanan ni Pablo na siya man ay dapat maging magandang halimbawa sa pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis, maging sa gitna ng paghihirap. Sa sulat na ito, si Pablo ay nagpahiwatig na rin na siya ay maaring malapit ng mamatay dahil sa kanyang pananampalataya kay Kristo. Gayon pa man, naniniwala siyang may gantimpalang nakalaan para sa kanya. Kaya naman ipinapaalala niya kay Timoteo ang tunay na kahulugan ng kanilang mensahe. Kung tayo namatay sa nakasama ni Kristo, mabubuhay din tayong kasama niya. Kung tayo nagtitiis ng hirap sa mundong ito, maghahari din tayong kapiling niya. So yan po yung pinaka-summary ng tungkol sa pangalawang sulat ni Pablo kay Timoteo. So ngayon puntahan po natin ang verse 1 sa chapter 1. Pakinggan po nating lahat. Ang sabi po dito, mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos upang ipangaral ang tungkol sa buhay na ipinangakong makakamtan natin sa pamamagitan ng pagkilala kay Kristo Jesus.
Kay Timoteo na minamahal kong anak, sumainyo nawa ang kagandahang loob, kahabagan at kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. So iyan po kung mapapansin natin sa mga sulat ni Pablo, lagi siyang ganito maunang pagbati at nababanggit niya lagi ang patungkol sa kanya bilang isang apostol na hinirang ng Diyos. So verse 3, ito po ay pasasalamat at paalala. Sabi po dito sa verse 3, tuwing inaalala kita sa aking panalangin araw at gabi, nagpapasalamat sa Diyos. Nagpapasalamat ako sa Diyos na aking pinaglilingkuran ng may malinis na budhi gaya ng ginagawa ng aking mga ninuno. Kapag naalala ko ang iyong pagluha, nananabik akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan. Hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na naunang tinaglay ng iyong lulang Loida at si Eunice na iyong ina. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. Dahil dito, pinapaalala ko sa iyo na pag-alabin mong muli ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos nang ipatong ko sa iyo ang aking mga kamay. Sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Ito pong sulat na to ni Pablo, pinapaalala lamang po ito kay Timoteo na ganito ang tinanggap, which is tayo din ang pagbabasa natin ng banal na salita ng Diyos. Inaari natin itong personal na pakikipag-usap sa atin ng Diyos. Imagine niyo po itong verse 7, one of my favorite verse. Ito po yung pinangahawakan natin lagi na sa panahon na nakakaranas tayo ng mga iba't ibang pagsubok o sa panahon na ang tao ay may time na parang pinanghihinaan ka na. Subalit itong salitang ito sa verse 7 ng 2 Timothy chapter 1 verse 7, ito po ay nakakatulong sa ating lumakas ang ating loob. Ulitin ko po ang sabi dito, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan. So, ibig sabihin, dito pa lamang sa word na pong ito, espiritu ng kapangyarihan, hindi espiritu ng kahinaan ng loob. Ibig sabihin, mayroon tayong tapang. Hindi tayo nagiging mahina ang loob. Dahil alalahanin po natin na meron tayong tinanggap ng espiritu ng kapangyarihan. Ano pang sabi dito? Espiritu ito ng pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Unahin po muna natin itong tungkol sa espiritu na tinanggap natin na espiritu ng kapangyarihan at hindi kahinaan ng loob. Ito po yung naitatatak sa ating puso dahil alam natin na may tinanggap tayong kapangyarihan, hindi kahinaan ng loob. So dito tayo nabobost ang ating faith, na habang baka tayo sa mundong ito. Ito po ang nagbibigay ng lakas ng loob sa atin, na ang sabi ng Diyos, ang tinanggap natin ay espiritu ng kapangyarihan, kaya hindi tayo pinanghihinaan ng loob despite sa anumang mga pinagdadaanan, dahil mismong ang sinabi ng Panginoon, hindi espiritu ng kahinaan ng loob ang ating tinanggap, kundi kapangyarihan. At ano pa sabi ito? Pag-ibig. Pag-ibig, yan na yung tinanggap natin. Pag-ibig, ibig sabihin yun ang tinuro sa atin sa pangalawang utos, yung pag-ibig natin sa ating kapwa, mahalin natin ang ating kapwa, higit sa ating mga sarili. At ano pang sabi dito? At pagpipigil sa sarili. So, ibig sabihin, kapag naaalala natin ito, yes, tinanggap natin na hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi ito ay kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Ibig sabihin, dahil may tinanggap tayo ng pagpipigil sa sarili na ang alala natin, kaya nagkakaroon tayo ng mga self-control sa ano't anumang kaparaanan. Kung noon hindi natin ito nang alam, kaya patuloy tayong kung anong maisipan natin, ginagawa natin, pero ngayon, nung pinaunawa sa
sa atin ng Diyos, na may tinanggap tayong kapangyarihan ng pagpipigil sa sarili, nakukontrol po natin ang ating sarili. Ibig sabihin, natutulungan natin ang ating sarili na magkaroon ng self-control dahil pinapaunawa sa atin ng Diyos. May tinanggap tayo nito sa ating buhay. Kaya nakukontrol na natin ang ating mga sarili, hindi tulad noon na wala tayong pakundangan kung ano man ang naisipan nating gawin, maging ito man ay mali, maging ito man kasalanan, patuloy natin ginagawa dahil hindi natin alam. Akala natin noon very weak tayo, pero ang sabi ng Diyos, ang tinanggap natin ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi ito'y kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya magkakaroon ka na ng self-control sa pananalita, nakukontrol mo sa mga bagay na hindi maganda, nakukontrol mo ang sarili mo kasi pinapaunawa sa atin ng Diyos. Ito ang kapangyarihang ating mga tinanggap. Amen. Verse 8, kaya huwag kang maghinayang, mahiyang, 8, kaya huwag kang mahiyang magpatotoo para sa ating Panginoon. At huwag mo rin akong ikakahiya at isang bilanggo alang-alang sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos na nagliligtas sa tumatawag sa atin para sa isang banal na gawain. So malinaw po ito, tayong mga believers, there's a purpose ang pagkatawag sa atin ng Diyos. Ito ay para sa isang banal na gawain. Ibig sabihin, tinuturuan tayo nitong salitang ito po na magpakabanal. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob. Sabihin, kaya nga wala tayong may pagmamalaki. Kasi kung tayo po ay napapabanal, that's the purpose of the Lord. Ano po sabi ito? Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob. Sa simula't pa, ito ay ibinigay niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ngunit ito'y nahayag na ngayon nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Amen. Wakasan niya ang kapangyarihan ng kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng magandang balita. Iyan po, napakalinaw po ito. Winawakasan niya ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibig sabihin, hindi nakaka-continuous yung mga pagkakasala natin. Dahil inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng magandang balita. Ito po ang magandang balita. Amen? So habang binabasa natin at nasusundan natin ang kalooban ng Diyos sa tulong ng Espiritu ng Diyos na tumutulong sa atin na magawa ang kanyang kalooban, ito po ang sinasabi dito, na ito ay naihayag na ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng magandang balita. Dahil sa pamamagitan ng magandang balita, this is the word of God, hindi nakakapagpatuloy ang kamatayan. Ibig sabihin, nakaahon tayo sa mga pagkakasala na dapat yun ang magdudulot sa atin ng kamatayang espiritual. Pero dahil sa salita ng Diyos na ating binabasa, nabubuksan ng ating kaunawaan. Katulad ng sinabi kanina na pinaunawa sa atin na ang tinanggap natin na mula sa Diyos, ito ay espiritu ng kapangyarihan, hindi ito espiritu ng kahinaan ng loob, at ito ito'y pag-ibig at pagpipigil sa sarili. So doon po nakikita natin yung pagbabago ng ating mga sarili, bunga ng salita ng Diyos. Kaya sinabi dito, winawakasan niya ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibig sabihin, kamatayan na niyan po ang mga kasalanan nagdudulot ng kamatayan. Winawakasan ito sa pamamagitan ng pagbabasa at pagbabasa natin. Nasusupil natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos na ito. Nababago at ito sinasabi po dito, winakasan niya ang kapangyarihan ng kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng
magandang balita. So dito tayo nababago sa patuloy nating pakikinig, pagbabasa ng salita ng Diyos, nangungusap sa atin ng Espiritu ng Diyos at unti-unti tayong binabago. Nagkakaroon tayong banal na pagkatakot. Yung banal na pagkatakot na yun ang naglalayo sa atin sa pagkakasala at ito ay dulot ito po ng magandang balitang ating pinapakinggan. Verse 11, para sa magandang balitang ito, ako'y itinalagang mangaral, apostol at guro at iyan ang dahilan. Kaya ako nagdurusa ng ganito. Yun po yun. Dahil nga, pinapersecute si Pablo, dahil sa pangangaral niya ng magandang balita. Ngunit hindi ako nahiya, sabi ni Pablo. Hindi ako nahiya sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayanan at natitiyak kong iingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa kanya. Amen. Yan po yung kanyang buhay. Gawin mong batayan ang mabubuting aral na ituturo ko sa iyo. Ito po, which is sa atin, na-adapt po natin ito, mga itinuturo ni Pablo kay Timoteo. Sabi dito, gawin mong batayan ang mabubuting aral na itinuro ko sa iyo at manatili ka sa pamananampalataya sa pag-ibig na tinanggap natin sa pamamagitan ng pag-ikipag-isa kay Kristo Jesus. So napakalinaw po ito, pinapaunawa sa atin ang salitang ito na ang gawin nating batayan ang mabubuting aral na itinuro sa atin at manatili tayo sa pananampalataya sa pamamagitan, sabi dito, sa pananampalataya at pag-ibig, at sabi dito, pag-ibig na itinanggap natin sa pamamagitan ng pakikipag-isa natin kay Kristo. Kasi napakalinaw, yung pakikipag-unite nga po natin yung pakikipag-unite natin kay Christ, ito yung mga benefits na nakukuha natin, yung natututo tayong sumunod sa kalooban kasi kapag na-overpower ang ating sarili ng kapangyarihan ng Panginoon, hindi na yung gusto natin ang dapat nagagawa, kundi kung ano ang kalooban ng Diyos, dahil pinaunawa sa atin ang salitang ito, nakipag-isa kayo sa banal, dapat kayong magpakabanal. Kaya ito po ang sinabi dito, na ito ay itinuro sa atin at manatili tayo sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pamamagitan ng pakikipag-isa natin kay Christ, kay Hesus Kristo. Sa tulong ng Espiritu Santo na nanatili sa atin, ingatan mo ang mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo. So sa mapamagitan po ng Holy Spirit, anumang itong ating tinanggap, ingatan po natin. Katulad ng turo ni Pablo kay Timoteo, sa lahat, sabi dito, sa tulong ng Espiritu na nanatili sa atin, ingatan mo ang mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo. Alam mong ako'y iniwan ng lahat ng nasa Asya, kabilang sina Figildo at Hermogenes, kahabaganawa ng Panginoon ang sambahayan ni Onesiforo, sapagkat maraming pagkakataon ay pinasigla niya ako at hindi niya ako ikinahiya kahit ako'y isang bilanggo. Sa katunayan, pagdating niya sa Roma, pilit niya akong hinanap hanggang sa ako'y kanyang matagpuan. Kahabaganawa siya ng Panginoon sa araw na iyon. Alam mo naman kung paano niya ako pinaglingkuran sa Efeso. Purihin po ang Diyos. Ito po ang minsang ito'y maigsi lamang po ito, dahil ito ay ang panimula at alam po natin na nating lahat, alam nating lahat na wala tayong nilalaktawan sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Sinusuyod natin ito, at sa linggong ito napatapat tayo dito sa chapter 1 ng aklat ng pangalawang sulat ni Pablo kay Timoteo. At itong chapter 1 na to, introduction po ito ng sulat ni Pablo kay Timoteo, pero isang bagay po dito ang nakita natin, actually mga tatlo po ang nakita natin ditong highlights. Ang unang-una, yung paalala po sa atin dito sa verse 7 na ang tinanggap natin ay espiritu. Sapagkat ang espiritu ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan.
Yan, alalahanin natin. We have the power. Hindi ito panghihina ng loob, kundi ito'y kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa ating mga sarili. May self-control tayo. Kaya nga hindi natin pwedeng masabing tao lang tayo nagkasasala, tao lang tayo na marupok dahil binigyan tayo ng Espiritu ng Diyos ng pagpipigil sa sarili. Alalahanin po nating lahat. Meron tayong self-control dahil binigay sa atin ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pagpipigil sa atin. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos na makapagpigil sa ating mga sarili. At katulad kanina, pinaunawa din dito na ang dulot ng salitang ito po, magandang balitang ito, siya po ang winawakasan nito ang kapangyarihan ng kamatayan. Diba? At ito nga po, dahil nahayag, sabi dito, winakasan niya ang kapangyarihan ng kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng magandang balita. At lastly, yung sabi sa 14, sa tulong ng Espiritu Santo, ibig sabihin hindi sa kakayahan natin, kundi sa tulong ng Espiritu Santo na nananatili sa atin, ingatan mong mabuti ang bagay na ipinagkatiwala sa iyo. Ingatan po natin ito, So, ayan. So, dyan po tayo magtatapos. Very short message po tayo ngayon. Ganun pa man, purihin ang Diyos sa kanyang patuloy na pag-iingat po sa bawat isa sa atin. Ito po, ako nasa ibang bansa po ako ngayon. But then, salamat sa Diyos na magkakahiwalay tayo. Nandyan kayo sa Pilipinas. Alam ko po, katataas lamang na matinding bagyong nagtaan. Pero purihin po ang Diyos sa pag-iingat sa bawat isa sa atin ng Diyos. Amen. So, dito po ako magtatapos. At least closing in prayer. Hallelujah. Yes, dakilang Diyos na banal, thank you so much, O Lord, sa lahat ng mensahe mong ito ngayon, sa pamagitan ng buhay ni Pablo, na kung saan gumawa ng sulat para kay Timoteo, na maging sa mga amin sa oras na ito, Panginoon, ay pinapakinabangan namin ang salitang ito, at lalo na sa mga paalala mo sa amin, na ang espiritong tinanggap namin, na hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi ito ay kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Thank you so much, O God, sa reminder na ito, Lord, na we know we can do all things through you, O God. Mapagtatagumpay namin ang lahat ng bagay sa pamagitan ng kalakasan pinagkakalob sa amin ng Panginoong Yesus. Kaya salamat po sa lahat ng ito. Pinupuri ka namin, Ama, pinasasalamatan sa kadakilaan mo sa aming lahat. Ang buhay po namin ay patuloy pinagkakatiwala sa iyo, sampo ng aming mga mahal sa buhay. At ganun din, Panginoon, ang kongregasyon ng Living by Faith. Maparangalan ka sa kalagitnaan naming lahat sa aming buhay. Ikaw po ang maitaas, at ang dalangin namin ito, Ama, sa iyo ay sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So God bless everybody. Hanggang sa susunod pong muli. God bless. Bye-bye.